po, magandang hapon. Ayan, mainit-init pa. So, bali, magpo-4 na po yata, 4:30. So, bali, ito po yung update natin. So, yung request po ni ma'am na plant box, ayan na po. Nasimentohan na rin po nila dito. Siyempre, ginamit din natin yung mga kahoy-kahoy na ginamit namin sa extension. Tapos dito po sa may front extension, nagta-tiles na rin po sila. Kuya Toto, Kuya Choan, tsaka si Tatay Jerry, ayan. 40 by 40 po yan na tiles, garage tiles. Mas prepared po namin yung 40 by 40 kasi nga po, hindi siya mahirap ilatag pagdating po sa pagkuha ng level. Tapos, ayun nga, kadalasan po kasi yung mga garage tiles is ganyan po yung mga design. Tsaka yung bilang, alam na rin namin kung ilan yung magagamit, kaya mas prepared namin yung 40 by 40. Tapos yung kulay blue, ayun yung kulay blue, dyan po yung butas ng ating septic. O, diba? O, diba? Ayan, no. So, yung loob po natin, tapos na po siyang i-tiles, yung sa may sala, papuntang kitchen, tapos na po. Yung the rest na kulang po na tiles is na-order ko na, tapos nabili ko na rin. Ayan. Ayan, oh. Ang ganda po ng tiles. Si ma'am po pumili niyan. So, meron din po tayong pa-drainage dito. Syempre, hindi mawawala. Kompleto na po yan. So, nung mga nakaraang araw, hindi po ako nakakaikot gawa ng paghapon po umuulan. Ngayon naman, mainit pa. Pero, ayun nga. So, if wala pong update, pasensya na. Pwede na apakan dyan, madam? Pwede to? Oo. Yan. O, pwede na pala itong apakan eh. Papunta rin ako. Ayan, o diba? Marami pa kayong tile adhesive. Kasya pa ba yan sa loob? 6, 9. Para if ever kulang, magpa-add na rin tayo ng ano. Pa-add na rin tayo. Oy! Ano ginagawa mo? Yung adhesive, bilangin mo kung ilan yung kulang para maisabay na rin. Siyam na lang pira. Siyam na lang ang natira. Ano mo sige? Oo. Sige lang. Go. So, yung level po niyan is papunta po dito sa ating drainage. Ayan. Dito na po yan.
nga po, napadaan ako sa All Home. Bali, binilihan ko na po si ma'am ng tiles para po sa kanyang kitchen. Ito po yung napili ni ma'am na tiles para sa kanyang backsplash. Ayan. Ang ganda niya. So, ito po kasi, nung pumunta ako ng All Home, napicturean ko po siya. Then, sinend ko po kay ma'am. Since ang kailangan po namin sa backsplash at saka sa countertop is ilang piraso lang naman. So, pwede ko na siyang pick upin. Hindi naman siya ganun kabigat. So, ayan. Ang price niya is nasa 207.50. Ayan. So, nakakatuwa lang kasi naka-markdown siya ng 68 pesos. So, yung 17 pieces po na kailangan namin na tiles para sa backsplash is nagkakahalaga po pala siya ng 3,000. 3,500 plus po ata. Then, nakuha ko lang siya ng 1,000 plus mahigit. So, nakakatuwa lang. Actually, swertihan lang din kasi minsan may mga items si All Home na naka-markdown. So, malas natin kung naka-mark up yun, diba? So, ayan nga po, since meron akong importanteng nilakad, dumaan na po ako sa All Home. Tapos, ayan nga po, since meron akong nirent na car, sinabay ko na rin po yung pag-pick up netong o pagbili ng tiles ni ma'am para makumpleto na rin po yung aming project sa pastry. Ayan po. So, ako po talaga, as contractor, is nag-aabono po talaga ako muna. Then, tsaka ko po siya isi-send kay client na, ganito ma'am, ganito sir, ganyan. So, kailangan po talaga namin mag-abono. Kasi para hindi rin pumapending yung unit nila. Tuloy-tuloy pa rin. So, wala dapat kaso, diba? Kasi nga, mas pabor nga po yun sa kliyente, diba? Kasi nga, syempre, kahit paano si contractor is nagpapaluwal. Sa amin naman po, basta makakatulong, mapapabilis yung renovation, ayan po ang ginagawa namin ni Ray. Yan po yung pinaka-diskarte, pinaka-prosesong po namin sa Ray House Makeover. Ayan po. Hello po, magandang hapon. Update po tayo. Dito po sa project namin sa pastry, luminatansa pa rin po ito. Bali, Angeli SF 54 square meter. So, bali, nagawa na rin po nila yung ating plant box dito sa may harapan na request po ni client. Ayan po. So, dito naman po sa may front extension is halos malapit na rin po nilang matapos yung pag-i-install ng tiles na 40 by 40. Ayan po. So, mas prepared po namin yung 40 by 40 na tiles gamitin dito sa garage area. Mas madali po siyang i-install compare po dun sa mga 60 by 60. Then, madali pong kuhanin yung pagka-level niya. Gawa ng mas maliit siya compare sa 60 by 60. Ayan. So, konti na lang matatapos na. Ayun, yung pala yung pwedeng tapakan. Taran! So, bali yung tiles po natin dito sa loob is natapos na rin po nila. Ayan. So, yung iba pong tiles na kulang, na-order ko na rin po siya. Waiting na lang po sa deliver sa Monday. Ayan. Tabi po. Tapos, ito po yung ating kitchen area. Ayan. So, yung tiles po dito sa may backsplash, nabili ko na po siya sa All Home kanina. Tapos, yung para po sa countertop, na-order ko na rin po. Tapos, kulang lang po kami ng ganitong tiles, gawa ng, nung bumili po kasi kami ni Sir ng tiles para sa kitchen wall tiles, ang una po kasing plano is may kwarto. May kwarto po dito sa baba. Kaya hanggang dito lang po sa may kwarto sana. Bago sa kitchen lang po pala ang merong tile. So, dahil nagbago po sila ng isip na hindi na po itutuloy yung ating kwarto, diniretso na po namin yung wall tiles. Ayan, ang ganda. Mas
mas preferred po namin yung wall tiles gamitin dito sa my back extension. Medyo magagastosan si client pero pang matagalan na po yan compare sa pintura. Ayan. Ang tiles kahit mag-moist siya, madali lang siyang punasan. Hindi po siya masisira. Unlike po dun sa pintura, pag nag-moist, namasa, magbabubbles, ano pa, matutuklap yung pintura, magkakaroon ng discoloration. Tapos, request din po ni ma'am, ang gusto niya pinakasahig po ng cabinet niya is tiles. So, nakasemento. Baka sa mga susunod naming projects is ganoon na rin po yung gawin namin. Actually, mas maganda nga rin talagang naka-tiles. Kasi kahit umagos yung tubig pababa, wala tayong masisira o mabubulok na kahoy. Pero ito po kasi is idea ni ma'am. So, pag ganun yung mga client namin, nakakakuha din kami ng mga ideas na pwede naming i-apply sa mga next project namin. So, baka ganun na lang po yung magiging suggestion namin. Na pagdating po dito sa kitchen cabinet is, ang gagamitin na lang po namin pinakasapin is tiles na lang, semento, tapos naka-tiles. Tapos yung partition na lang po yung kahoy. Ayan, tabi po. So, dito yung ating lababo. Nakaabang na po yung ating mga tubo dyan. At dito naman po yung ating kalan. Ayan. So, meron na rin po tayong mga nakaabang para sa exhaust, sa kitchen, tsaka po sa CR. Ayan. So, since dito po yung washing ni ma'am, naglagay po kami ng floor drain dito, ng abang ng tubo. So, bali, bibilihan ko na lang po si ma'am ng abang para floor drain para dyan. So, ako na lang po bibili kasi mas alam namin kung ano yung gagamitin. Ayan po. So, sa mga susunod na araw, baka paumpisahan na rin namin yung paglalagay ng skim coat o masilya dito po sa unit nila, ma'am. Ayan. So, ito naman po is naka-wall tiles to eh. Wall tiles po yan lahat. Hanggang dito po sa may kitchen. Ayan. So, maglalagay din po tayo ng mini cove dito. Mini cove na lang po ilalagay natin kasi mas yun ang minsan po kasi during renovation, nagbabago po talaga yung decision kung ano mas okay, anong mas babagay. Ayan. So, ang ganda na. Wala pa po itong pintura, pero ang ganda na. Yung ilalim po ng hagdan natin is wall tiles din po siya na puti. Ayan. Hindi lang natin siya medyo mapansin pa kasi nga wala pang buga ng ilaw. Tsaka madilim. So, hindi natin ma-distinguish kung ano to. Pero tiles po ito. Mas maganda rin po talaga naka-tiles. Same lang po yan dito. Naka-tiles din po dito yan. So, sa mga susunod na araw, i-continue na rin po natin yung bathroom. Tapos dito po, isagalagay po tayo dito ng TV console. Ayan, yun din yung gusto ni ma'am. So, iba na naman po yung pwesto, iba na naman po yung magiging renovation natin. Ayan, no? So, suggest ko lang po, kung napansin nyo, may mga tinanggal kami, may mga tinibag kami, pero naglagay po kami ng poste. Ito po. Ito po poste po to. Poste po ito. Tsaka ito po poste po ito. So, ano lang, suggestion lang o advice, pag ganito po yung unit nyo, huwag nyo pong tibagin lahat. Lalo na yung ganito. Huwag nyo pong tanggalin, huwag nyo pong ubusin, kasi kahit po meron kayong extension na hihina po yung pundasyon nyo. So, huwag nyo pong tatanggalin ito. Huwag na huwag. Huwag nyo sasagarin. Huwag nyo pong sasagarin. Ito nga maganda kay ma'am kasi kahit nagtibag kami dito, dito naman po is sinarahan. Kumbaga, ito na yung isang pinakamalaking pundasyon dito. Ayan, diba? So, depende pa rin po talaga sa nagpapagawa.
Pero syempre, kung alam namin hindi kakabuti, hindi rin namin sinasuggest. Ayan, o, diba? So, bali pag ganito pong halos malapit ng matapos, doon na po namin na lalaman kung magkano na po yung inaabot ng materyales. At the same time, nalalaman din po namin kung ilang materyales na lang ang dapat naming habulin. Katulad po nito, yung tiles na dapat gagamitin namin is nagkulang. So, kailangan namin ng 29 pieces para po sa wall tiles. Ayan. So, doon mo na malalaman kung mga ilang semento, ilang adhesive, tsaka yung final paint pala ni ma'am. Pero alam po, ang sabi ni ma'am, ang final paint niya is white po ata. Ayan. So, sobrang laki talaga niya pag na-renovate talaga siya ng maayos. Worth it po lahat ng mga materialis na binili dito. Ayan po. So, ayan, kung mapapansin nyo, medyo madilim pa sa ating kitchen. Pero may ilaw din siya. May ilaw tayo ilalagay dyan. Madilim po talaga. Kasi po panghuli na yung ating mga lights accessories. Ayan, o. Hindi na po muna ako aakyat sa taas kasi po yung taas hindi pa rin naman namin nagalaw. Yun nga kasi yung aming pintor, yung aming mga tagang masilya is busy pa sa kabilang unit. So bali konti na lang po yung ilalagay nilang tiles. Doon na lang po sa part na yun. Ayan. Tapos dito, halos natapos na rin po siya. Ayan. Konti na lang. More on linis-linis na lang din po yung gagawin namin dito. Yung ating gate, yung grills dito na isa okay na, yung isa na lang ang kulang. Tapos yung gate na lang yung gagawin ni Ray. So, malapit na rin pong matapos. Baka nura, baka mga nagkabukan.